Bakit important na malaman natin yung worst habits ng isang trader para maging profitable sila? I would say, kahit hindi nyo maiwasan to kasi you will experience this. But at the very least, you're already aware na ito pala yung sinasabi nila. What do you mean by overtrading? And na-experience mo na ba to? Yeah, actually, isa sa mga habits yan yung overtrading, no? Kasi minsan nakala natin, invincible na tayo. Pumasok din yung greed kasi dyan, eh. Diba? Totoo. Kasi nakita mo, ang laki, ang dali lang pala kumita ng pera. So ikaw, boom, 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 trade, 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 greed na. Actually, kaya ka nag-overtrade, isang reason is na-addict ka na sa trading. When you are addicted already at that feeling, hahanap-hanapin mo siya. Kung hindi ka aware doon, para ka lang nagsusugal. Okay. Hi, hello guys, mga ka-TP. Welcome Hello. again sa isang Traders Podcast. Nasaan tayo guys? Ayan. Dito tayo ngayon sa Crimson Hotel ng Cebu. Welcome to Cebu, Brother Marvin. Kamusta? Yes, thank you so much for having me, guys. Brother Lloyd and Brother John. Diba? Napakaganda talaga dito sa Cebu. Wala akong masabi, no? Lalo na itong hotel natin ngayon, ha? Okay pala dito sa Crimson. Panalo. 5-star, eh. Comment mo sa comment section kung nakapunta ka na dito, anong experience mo. Kasi magpaparaffle siya ng isang gabi. Bakit nga pala tayo nandito guys? So pag-uusapan natin is always the common problems ng isang trader. Yes. Which is? Depende, marami. I would ask. Nakasubukan nyo na ba masubukan? Pinakamagandang tanongin natin dyan is yung ano ba yung mga worst habits ng mga Worst traders? habits. Kasi pag na-determine natin yung mga habits na yan, bad habits na yan, pwede nating palitan ng good habits. At the same time, medyo talagang dahan-dahan magiging profitable tayo. Kasi naalis mo na yung mga hindi maganda sa trading, eh. Bakit important na malaman natin yung worst habits ng isang trader para maging profitable sila? Yes, Ano ba yan? para maiwasan. Para As much as possible. I would say, kahit hindi nyo maiwasan to kasi you will experience this. But at the very least, you're already aware na ito pala yung sinasabi nila. So at least mas madali mo siyang ma-identify at mabago agad. Kasi tayo dati, walang nag-guide sa atin. Yes. Akala natin tama yung ginagawa natin. We don't know that ito na pala yung mali. So that's just very important na malaman mo. Correct. And nasa top of the list, and Marvin, can you explain us what do you mean by overtrading? And na-experience mo na ba to? Yeah, actually, isa sa mga habits yan yung overtrading, no? Kasi minsan nakala natin, invincible na tayo. Kasi sunod-sunod yung panalo natin, eh. Let's say, itong week na to, uy, parang lagi akong panalo, sumasang-ayon sa akin. Yung pala, nasasakyan mo lang yung trend. No, hindi ka pala talaga ganun ka expert or parang in a way chumachamba ka lang nitong week na to. Kaya lang, dahil nga sobrang confident mo na, akala mo hindi ka na natatalo, ano mangyayari? Talagang ayaw mong umawat. And hindi mo alam, pinapasakay ka lang pala ng market. Nako. Meron palang mangyayaring isang big impact na biglang boom, lahat ng week, isang week ng trade mo, isang trade lang. Boom, goodbye. Grabe. So Nangyari ba to sa'yo? minsan, oo. So yun yung bad habit, overtrading. Now, how to overcome yung bad habit? Siguro, number one for me, no, na appreciate yung wins mo today. Kumbaga, makontento ka muna sa wins mo today. Matuto kang umawat, pwede namang bukas ulit. Mhm. Or kung talaga maganda yung play mo this week, pwedeng pahinga ka muna ng ilang days, pakalmahin mo muna yung market. Lahat ng sobra, masama. Yeah, lahat na So, sobrang masama. i-apply mo rin yan sa trading. And maraming beses na akong nasunog ng, pumasok din yung greed kasi dyan, eh. Diba? Totoo. Kasi nakita mo, ang laki, ang dali lang pala kumita ng pera. So ikaw, boom, 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 trade, 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 greed na, pumasok. So yun ang iwasan natin. Running to that greed Oh. leads to overtrading. Ikaw, anong magiging advice mo para makonquer nila, hindi pumasok sa kanila ang greed that would lead to overtrading? Marami kasing forms din naman ng overtrading. Okay. Isang form rin yun na akala mo sinasakyan. Yung experience ko naman na overtrading wherein I lost a lot. Alam mo yung kahit wala ng signal, pipilitin mo pa rin mag-trade. I would say that's a form of overtrading din. Let's say for example, sa indicator natin, uy, meron pa signal pero layo na nasa tuktok ka na ng trend pero nag-signal pa rin. The signal is not clear. The technical analysis is not clear. Pero yun nga, sumasama yung, uy, panalo pa, pwede pa to. Yeah. So you overtrade, pinipilit mo pa yung trade. On that trade, yun pa yung mismo yung nakakasira ng lahat ng trades mo. So sayang naman. Yes. Dapat yes, iniiwasan yes. yun. And the question was, how do you now advise them to Yes. prevent the greed that lead them to overtrading? Yes, tama. Unang-una is makontento sa binibigay ng market. Okay. If the market gives you big on one day,
tsambahan mo on even your first 2 trades, ang laki ka agad, then accept it as it is. It's not always like that. Hindi laging malaki ang binibigay ng market. Minsan, mabagal ang market or sideways, hindi nagtitrending. So, maliitan lang ang natitipi mo, especially for scalping. Yeah. Diba? So, ang tendency kasi noon, uy, hindi ko pa na-hit yung quota ko. So, pilitin mo pa. And dun tayo nagkakamali. So, you have to respect the market. Kung as much as possible, kung hindi klaro ang technical analysis, the question, yung signals are questionable, then my decision is not to trade it. Minsan, pag natatalo na ako, I call it a day. And then, yung natira sa akin na profits, I'm already happy with that. Yung pagiging kontento, that's the biggest solution to that greed talaga. How about you, Bal? Hindi, tama yung sinabi niya. Actually, yung sa amin ni Lloyd is combination no, sa overtrading. Yung sa akin, ang tinamaan doon is greed. No? Ayaw mo makontento doon sa naging profit mo this week. And sumobra ka tuloy at natalo. Now, yung kay Brother Lloyd naman, na nakikita ko dito, is naging impatient ka. Kumbaga, nakita mo na wala ka pang binibigay na signal Pero ikaw, gusto mo ng action. Totoo. Gusto mo nang mag-trade. Kasi ilang days na wala Ano nangyari tuloy sa'yo? In a way, may form din ng overtrading. Nag-trade ka without ng signal. So, dalawa. Greed and being impatient. Yun yung sa Ako, ako siguro, I'll go to the scientific level of being greed. Actually, kaya ka nag-overtrade, isang reason is na-addict ka na sa trading. Di ba? Sa profits. Sa profits. Sa feeling na nananalo ka. So, the moment na nag-profit ka, you want to, gusto ko pa. Sabi nga ni Marvin, baka lang yung time na yon natsambahan mo lang. When you are addicted already at that feeling, hahanap-hanapin mo siya. Kung hindi ka aware doon, para ka lang nagsusugal. And delikado yun. Minsan sinasabi mo pa na last na. Ito na yung last trade ko. And yung last trade na yun, yan ang magbabaon sa buong trade mo. And very important yung sinabi ni Coach Lloyd na makontento. If bibigyan kayo ng dalawang action para makontento sila, paano nila gagawing actionable steps yun pag after manalo sila? Top 2 lang, isang mabilis lang na yung sa akin lang is parang mag-set ka lang ng ito yung target profit for the day. Okay. Yun lang. Yun yung number 1 ko. Okay. Ganun din naman tayo. May target profits kasi tayo Ang pinaka-importante lang yan is yung target profits mo talaga in a day, make it realistic. Kung nabubuhay ka na sa 1,000 isang araw, that's $20 only. So pag binigyan ka na ng $25, okay na yun. Right? If you want to still stretch the market, may clear signal naman, okay. Pero kung na-hit mo yung 25, you can slow down with that time. So, make realistic target profits. Huwag yung ginagaya nyo yung profits ng dalawang ito. Kaagad. Especially pag nagsisimula ka pa lang. It's not about profits. It's not about your target profits kung nagsisimula ka pa lang. Kasi yung malaking mali ng mga newbies is, sabi ni Sir Marvin, okay na yung $20. Yun yung target ko in a day. Actually, hindi. Pag newbie ka lang, it's not about the profits. Right? It's about the learning. The profits are just bonus. Ang focus mo daily is maging ma-build mo yung consistency mo. So, huwag mo na profits actually pag newbies pa. Okay, and that would lead them to number 2 based sa most na mga kalaban ng mga trader. What if naman natalo sila? Ano nangyayari? Nagre-revenge trading. Bumabawi. Diretsong muna ako sa iyo, Coach Lloyd. Bakit napaka-worst habit ito sa mga traders? Siyempre, pag revenge trading kasi, from the word revenge alone, it's not about the system anymore. Ang purpose mo ng trading is because, it's not because na andun yung system. System ko to, andito yung setup ko, tinetrade mo. Combination na siya na overtrading. Kahit na wala kang system, ang mindset mo is kailangan kong bawiin yung talo ko kanina, talo ko kahapon, pinipilit mo, nag-overtrade ka, pinipilit mo yung trades na hoping na babawi mo yung talo mo, which is bad kasi yun nga, you're emotionally trading na hindi na utak ang ginagamit mo sa pag-trade. So that's very dangerous. Agree ako dun sa sinabi ni Lloyd kasi emosyon na nga yung tumatakbo dun and ayaw mo matulog nang hindi mo nababawi yung naging loss mo. Kumbaga hindi ka matunawan So mangyayari niyan, nag-lot size ka let's say ng 1 lang dahil gusto mong bawiin, mag-a-add ka pa ng 2. Ang mangyayari nun, imbis na ang talo mo is $100 lang, naging $500 pa. So yan ang mababaon at pwedeng mag-end up ka nung trading hours mo na yun na masulog ka. Just imagine, ang liit lang nung loss mo dapat. Nabaon ka pa. Dahil doon sa pag-revenge, and maraming beses na akong nabiktima nitong revenge trading because tao tayo. Emotional tayo, hindi tayo robot. Pero habang tumatagal guys, mapapractice mo yan. Kung medyo na-experience mo ngayon, masasabi mo na, ayan paling sinasabi nila na revenge trading. So, anong gagawin mo doon? List down ano yung mga triggers mo para mag-revenge trading. So, lagay mo, bakit ba ako nag-revenge? Kasi, naglagay ako ng lot size na malaki. Diba? Nag-iba yung emotion mo. Anong naging mali mo?
nilagyan mo na, dinoble mo pa yung lot size mo. Yeah. So, kailangan mo siyang ma-pinpoint para next time, iwasan mo na siya. Kasi Correct. yan ang parang pandaming pinapakwit na mga traders niya. Marami napakita totoo yun. Oh, lalo na kung yan lang yung puhunan mo. Tapos nag-revenge trading ka pa at naubos. Patay. Hindi ka na babalik sa trading. So na dahil dun sa puhunan, yun ang puhunan. Yun yung pinaka mali nyo pag nagsisimula kayo sa trading is you're emotionally attached sa puhunan. Yeah. Especially kung important na pera to. Totoo. Uy, savings ko to para to sa bayad sa bill or makain namin to next month. You're emotionally attached to that money because importante yan. I would say yung mga mali-mali sa trading talaga is a chain reaction of mali yung umpisa, mali yung strategy. Yeah. Tapos pag natalo na, andun na yung revenge trading, over trading and everything. So, I will add to that para at least makontrol yung emotion nyo. Kaya dapat extra funds lang or maliit lang muna, especially kung nag-aaral ka pa lang para makontrol mo yung emotion. Revenge trading usually happens kasi when you feel na already sobrang laki ng panalo mo at gusto mo siyang bawiin on the opposite side naman. Kasi na-feel mo na yung sobrang laki ng panalo, so natalo ka kasi inahabol mo yung ganong feeling na panalo. So nagte-tendency na go-overtrade ka. And normal po yun. What you can do to avoid revenge trading, accept the losses. That is part of the game and trading has losses. Ang goal mo na lang is minimize the loss. So kanina, sinabi ni Lloyd na yan lang yung pera mo, puro emosyon ang magiging decision mo. So mahihirapan ka. So ang kabaliktaran naman nun, guys, no, most of my friends din na profitable talaga is yung tipong hindi nila kailangan ng pera or wala silang pakialam dun sa panalo or which nagiging magandang desisyon nila because wala silang emosyon eh. Again, yung nilagay nila doon is yun lang yung afford nilang mawala. And dahil wala kang pakialam sa wins and lose mo, susundin mo yung trading plan mo. Ganun siya kadali, brother. Sa experience ko kasi, ang dami na nating students, ang dami na nating followers, ang daming traders sa community natin. I would say, sa mga nakakausap ko, ano ba yung pinaka-common na rason bakit nasusunog sila or natatalo? Yeah. And sa system kasi natin, sobrang okay na system natin di ba? So, yung Izanagi, yung shadow technique natin. Ang nakikita kong rason bakit nasusunog na lang talaga is what we call Superman syndrome. You know what Superman syndrome is? Spider-Man lang alam. Ano ba? Coach Jan, alam niyo to? Yes. Superman syndrome is ito yung Feeling na hindi mo matatalo. yes, pag nasubukan mo yung sistema, uy, ang ganda, natatalo ako po, 0-1, naliliit, ito na yung lot size na tinuturo natin. Ang mangyayari kasi niyan, it builds your confidence, it builds your emotions, yung sinasabi mong na-addict ka, and then nasasayangan ka. Kasi ang tinuturo natin, $500, 0.01 na lot size. Tapos susunod mo na trade, because of your confidence, sasabihin mo sa sarili mo, sure naman yung trade ko, sayang naman, ang liit lang ng lot size ko. And because you're overconfident this time, lalakihan mo na yung lot size. Panalunan ka, 8.02, 0.03, and lumalabas ka na sa sistema. Yeah. Kaya, Inip ka. taas mo na diba? Lagi ka panalo diba? So mainip ka na. Sayang naman yung oras na linalagay ko dito, liliit lang ng kita ko, $2, $3 Totoo. sa isang trade. So lalagyan ko. Anyways, basing on my experience, lagi namang panalo. Yeah. And nakakalimutan mo na, you have to respect the market. Hindi all the time panalo. Panalo ka. And you have to prepare for the moments na talo ka. Yeah. And because malaki ni lot size na linagay mo dyan, the moment na talo yan, hindi mo pa alam paano i-handle yung emotions niyan. Hindi mo susunod yung cut loss, o ano pa yung sistema dyan. And then that's the chain reaction of wrong decisions na. Correct. So Superman syndrome is very common. Kahit sinong coach may tuturo sa inyo yung sistema, laging panalo, malaki ang chances na manalo. Lalakihan at lalakihan mo yung lot size mo. You're going outside the trading system. So ingat ko sa Superman syndrome, follow the trading system lagi. Correct. Yes, actually papasok yan sa, siguro ipasok natin siya sa habit number 3, which is papasok sa risk management yan eh. 'Di ba? Kung yung number 1 natin kanina, number 2, ito yung number 3. Kung susundin mo nga lang yung binibigay nila na lot sizing, actually hindi ka talaga masusunog eh. Totoo. 'Di ba? Tama yung sinabi ni Lloyd eh. Ang ginagawa mo kasi, naiinip ka dun sa income. Pag pumasok tayo sa risk management, anong mangyayari? Sabi niya kanina, kung maaalala nyo, $20 yung target mo daily. Dahil natalo ka at wala kang risk management or naging impatient ka, anong mangyayari dun sa $20? Natalo ka ng $100. Now, kailangan mo manalo ng 5 days para mabawi yung $100 mo. 'Di ba? Mas maiinip ka, madodoble, aatakihin ka na naman ng emosyon dahil lang dun sa third bad habit natin, which is hindi mo sinunod yung yung proper
lot sizing. Lot And to sizing. add, yung lot sizing na yan guys, hindi yan kinocompute na kunyari may capital ka na 1,000 pesos. Tapos okay, ano bang 20% ng, 2% ang gusto mong i-trade na Oo. mawala, di ba? So i-compute mo siya, iti-trade mo, tapos hindi mo kukumpitin yung actual lot size na may hit yung stop loss mo. Kailangan yun ang kino-compute mo. Akala kasi natin na hindi, 2% lang na capital ko, yun ang i-trade ko na lot size. Pero hindi, sukatin mo. Kunyari, size, let's say lot size sa recommendation. shadow, nagbigay siya ng 50 pips kunyari, na stop loss. Kailangan, pag na-hit yun, 2% lang nawala sa account mo. Risk management plan. So, 3 habit na yung tinatamaan natin ngayon. Meron pa ba kang idadagdag? Well, actually, I want to summarize this na lang Yan. for this podcast is number 1, hindi ka Superman syndrome, Yes. which is, yun nga, prevent on revenge trading or Yes. over trading. That's 1 and 2. Number 3, which is, yun nga, you have to have your risk management. Yes. So, the last question before we end this topic is, i-summarize to into one sentence. Ano yung advice nyo sa mga newbies to avoid these bad habits in one sentence? If you're a newbie, start small. Kasi Mm. pag maliit ang pera, means maliit yung emotions na attached doon. Yeah, very And then nice. when you start is, hindi profits ang goal. Mm. Huwag muna profits. For the first 6 months going, hindi ka pa magiging profitable. So huwag ka muna kayo mag-expect ng profits. Because if you're gonna be having the wrong expectations, mali-mali yung decision mo. Mm. Your goal on the first 6 months is going to be experience the market, learn the market, Mm. know what to do, experience the bad side of the market, and aim for consistency. Once na andun ka na, you're already consistent, consistent na ako sa profits ko. Slowly increase your profits. Hindi agad-agad malaki. Hindi mo pa alam paano i-handle yung Yeah. drawdown ng 1,000,000 compared sa $100. Yeah. So magkaiba po ng emotion dyan. Yeah. So you have to slowly increase it. And that's the best way to really manage your emotions. Ako siguro sa dami ng pinag-usapan natin ngayon, kahit mag-focus ka lang doon sa number 3. Kasi kahit mag-overtrading ka, mag-revenge trading ka, kung yung risk management mo is panalo, di ka pa rin niya susunugin eh. Yeah. 'Di ba? Kahit alisin mo na lahat ng pinag-usapan natin, computein mo lang na maigi, Oh. no? And focus sa one good setup lang muna. No? Maraming ino-offer na product, no? Strategies. Pero try mo muna yung isa. Pag naging consistent ka doon as a newbie, nananalo na ako dito, and then pwede ka mag-explore or i-enhance mo na lang yung strategy na yun. Kung nananalo ka na doon sa isa nagi shadow, 'di ba? Nananalo ka na nga eh. So, why not? Gawin mo lang siya ng gawin ulit. And huwag ka Yeah. mainip. And ako naman guys is this quote that I've read in one book. Love the process, profits will follow. So ibig sabihin, if you fall in love with the process of trading from step by step all to protecting your capital, profits will follow to your account. Kung gusto mo yon, syempre comment mo on the comment section anong mga natutunan mo dito. And we will reply as much as we can so that we can help you on this trading podcast. Yan, thank you so much. Don't forget to follow Lloyd Yes. Bazar, Marvin Faves, and John Penetrante. Yan, Let's go. see you.